Pati nga daw si Kukay at ang bahay nila binabato nitong si Ate Nea. Ilang beses mong nakita na ginagawa yon ng Tita Nea mo dun sa mga pinsan mo? Isang beses lang po kasi po, isang beses lang po nagsumbo yung mga bata sa akin. Okay. Ano yung nakita mo itsura ng pinsan mo? Nakakulong po doon sa kulungan ng aso, tapos iyak po ng iyak. Paano ang pwesto ng bata? Ano lang po sa gilid, natakot po nakaganon. Tapos, So, gano'n nakatagal daw siya doon bago mo nung natagpuan siya? matagal-tagal na daw po. Okay, so anong Kasama ginawa ka mo, na rito. Kukay? Nilabas mo ba kagad yung pinsan mo? Umuwi po ako sa bahay, pinuntahan ko po si mama. Sabi ko, ma, punta mo si Tian, punta mo sa bahay ni Tian niya, nakakulong sa Okay. kulungan ng aso. Ngayon po, pumunta po kami dalawa, bumalik po kami. Tapos yun, nakita po ni mama, galit na galit po si Sino ang mama. nagpalabas doon sa bata? Si mama po. Mabait daw ang kanyang kaibigan at base sa aming nalaman. Aba, kinukonsinti niya si BFF. Nasaktan ang mga bata. Bakit naman kaya? Narito po si Julie Oliveros. Pasok! Ate Julie, paano pong sa palagay ninyo ay tama lang itong ginagawa ni Ate Nea sa mga bata? Ano po bang nagawang mali ng mga bata? Ayun po nga pag sobra-sobra naman tong bintang nila dito sa aking prene. Bakit kinukonsinti mo siya, Ate Julie? Kasi nga po, lahat na po ng namin, kay magkababata nga po kami, Opo. na isalaysay niya lahat ang putat galit niya kay Inday. Opo. Eh, Pero sana po naipaliwanag nyo na hindi po tama na magiganti tayo dahil yun ay dapat hindi natin inilalagay sa ating mga kamay. Minsan naman po, nakikinig siya. Minsan naman, umiiral po talaga yung galit niya. Oo. So ang tanong ngayon, Attorney Ben, malinaw, inamin ni Ate Nea, oo, kinukulong niya ang mga bata, hindi lamang sa kulungan ng aso, kasama pa ang aso, minsan sa aparador. Mga ilang minuto, 10, pero ang sabi nila, Aling Arlene na nasa puti, minsan higit pa sa 10 minuto. Ano ang pwedeng kasangkutang kaso ni Ate Nea sa mga ginagawa niyang ito sa mga bata? Maaring masangkot sa dalawang kaso na puro krimen. Ito yung common crime sa revised penal code, yung serious illegal detention, sapagkat yung pagkukulong ng isang minor de edad na bata, gaano man yan katagal, ay hindi na tinitingnan ng batas. At maaring niyang malabag ang isang special penal law o yung Republic Act 7610 na sinasabi natin, yung child abuse, sapagkat yung pagkukulong ng isang minor de edad sa nasabing batas din ay isang paraan ng pagmamalabis o cruelty. Mabibigat po ang mga parusa rito dahil sa serious illegal detention pagka po minor ang involved dito. Ang sabi po ng batas ay meron pong pagkakulong ito ng reclusion perpetua o mula 20 taon, isang araw, hanggat 40 taon na pagkabilanggo. At dito naman sa So, dalawang bata, 80. pag-violate ng Republic Act 7610, medyo mababa pero mataas pa rin in the sense na ito ay mula 6 na taon hanggang 8 taon na pagkabilanggo. 96 years. Suma total. Ganun na nga po siya. So kung meron po palang magsasampa ng kaso, doon po sa mga pinaggagawa po ninyo, Aling Nea, mabigat po. 96 years kayong makukulong. Naku, napailing ang mga sausawero't sausawera. Ano ba, dahil sa naawa ba kayo kay Aling Nea o ano? Mga kasawsawa, no? Eto na ang inyong pagkakataong magsalita. Game! Sino ang may gustong sabihin? Mami? Sa kay Ate Nea po. Ate Nea, tanong ko lang po sa inyo. Yung ginagawa niyo po sa pamangkin niyo, kung gawin ko rin po sa anak niyo, ano po bang mararamdaman niyo? Kasi magulang din po kayo. Yun na nga. Ate Nea, yun nga po. Papayag daw po ba kayo na yung nangyayari ngayon sa mga pamangkin ninyo ay mangyari sa mga anak ninyo? Siyempre, hindi naman. Kaya wala naman akong ginawa din sa yung maging rason na ang anak ko gagawa ng ganun. Yung ginawa ko doon sa pamangkin ko ay may reason kung bakit ginawa ko yun. May Nga ugat. po, valid yung Naku! reason. O, dito naman ako sa kabila. Yes! Kuya!
Nanay, nalulungkot po kami sa ngayon dahil sa ginawa mo sa iyong pamangkin. Hindi po karapat-dapat po yun, labag na po sa batas yun, malaki pong magiging kasalanan nyo doon, nanay. Hindi po hayop ang iyong pamangkin, tao po yan. Sana po, wag nyo na pong ulitin yan. May panahon pa po na para baguhin nyo po yan. Last. Yes. Ay, ito. Bagets. Yan, Nay. Ang sa akin lang, di ba lagi natin tatandaan na hindi maitatama ang mali ng isa pang mali. So, may panahon pa para magbago ka, mahalin mo yung mga pamangkin mo. Kasi sabi mo nga, isa lang yung kapatid mo. So, sila lang yung parang pinakamalapit na pamangkin mo. So, yun. Parang ituring mo sila na mga tunay mong anak. Huwag mong gagawin sa kanila yung ayaw mong gawin sa mga anak mo. Yun lang. Tawagin na po natin ang ina ng mga bata at kapatid ni Aling Irenea. Marahil, ito na ang pagkakataon para malaman niya kung bakit suklam na suklam ang ate niya sa kanya. Narito po si Aling Sonia Inday Conchas. Pasok! Sandali lamang po. Pakikilaman ng mga anak ko, ha? Sinabi ko na sa'yo dati, di ba? Narinig naman po ninyo, Ate Inday, ang aming naging pag-uusap. Malaki po pala ang sama ng loob sa inyo ng inyong Ate Nea. Alam mo ba yon? Opo. Dahil po sa ginawa daw ng tatay ko. Yung tatay ko daw ang naglustay sa mga kari-arian niya. Totoo naman ah. Wala akong alam doon dahil bata pa ako. Wala ko pakialam kung bata ka pa. Oh, mali ang katuwiran. Wala lang ako noon. Doon naman po mali ang katuwiran ni Aling Nea. Wala ako noon, wala akong alam Ang noon. tanong ko po, Aling Inday, ang mga bata po ba nagsusumbong sa inyo? Opo. Ano pong sinasabi? Na sinasaktan niya tapos sinasambunutan. Bakit hindi po ninyo kinausap si Ate Nea? Minsan po, pinapayaan ko ang anak ko, sabi ko po, wag na po kayo pumatol sa tita mo. Irespeto na lang po ninyo yan. Kasi So kahit paano, Kasi- sinasabihan pa rin ni Ate Inday Kasi na po igalang, mataas sundin at respetuhin ng mga bata ang kanilang tita Nea kahit ganun na ang ginagawa. Alamin natin na iba pang salubin ni Ate Inday. Pakatutukan nyo, ito ang Face to Face. Tapos minsan po, sinubukan ko po lumapit sa kanya kasi ang sabi ng anak ko, Mama, wala na po balang ibang ulam, kundi bigas na lang po laging iniisip mo. Humingi kayo ng tulong. Nagsapalaran po ako. Pero anong binungan niya sa akin? Wala akong kamag-anak, wala akong kadugo, wala akong pakialam, mga matay kayo sa gutom. Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gan of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup, Just Cavelli Eyewear, Rejuva Nail Spa and Skincare, Wade Shoes, Charlie Apparel, Dr. Manny and Baikalayan. Hans Mortel would like to thank the following: Dr. Ariel Recto Dabalus. Sa Always Spring Nail Spa, marirelax ka talaga. Trio Tagapayo would like to thank My Derma Doctor. Face to Face would like to thank the following: AXN Time and Sports Shades, F101. Wear your needs. Home Appliances by Minami. Galing ng quality. Sandy Cookies. Biscan Sandwich Crackers. And new Foil Fresh Take 5 Crackers. 5 ang laman, lamang sa iba. Arx Mantika. Mega sulit, mega tipid. Ang mantika ng Mega Moms. CY Gabriel. Ang sabon ng mga artista.